Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako, walang in return. Sino tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Good evening, everybody! It's a Monday again at maraming salamat for joining me. At na-miss ko kayong lahat. At parang nawala po ako ng 2 weeks. So, maraming salamat for joining me tonight. And before ako mag-start ng aking chikahan, I just want to greet you ating mga fellow Chinese dyan. Advance Happy New Year sa inyo mamaya. Diba po? Plus, of course, magti-thank you muna ako sa aming mga sponsors. I want to say thank you to Hesinea Aesthetic, Face, Skin, and Body Aesthetic Clinic, na which they have 2 branches po at Show Boulevard, Mandaluyong City, and NS Amoranto, Quezon City, with the phone number of 0929-275-1014 and 0906-208-8183. You can call them and inquire po. Every day, open po sila ng 10 a.m. to 8 p.m. naman po. Plus, don't forget our live. Sabi ko nga, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, I'm the one who's always starting it. Every Monday, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday naman po with our handsome host naman po, Up Top Down Low, Caleb Alvarez and Charles Deo. Na which, Caleb, get well soon. Namimiss ka na namin, Caleb. And of course, every Friday naman po with kay Daven naman tayo, Coffee Chat with Daven. And please, lahat po ito, mapapanood nyo po sa Facebook page ng Ignos Novos Artist Management and also same with the Instagram. Plus, please follow us on our TikTok account at ignosnovos.official. Plus, please follow, like, and subscribe our mother channel, First Son Production, na merong Facebook and Instagram, First Son Production. And of course, our YouTube channel, First Son Creatives, na mapapanood nyo lahat ng aming live ngayon. Ang aming live po, lagi nyo mapapanood sa aming YouTube channel after lahat po nito. And of course, para tayong magandang chikahan ngayong gabi, maraming salamat because itong special guest ko, parang ang tagal namin hindi nakita. Parang 3 years. And finally, nagkita na rin kami, nag-swap na rin yung aming schedule. Of course, my special guest and ewan ko, sobrang miss ko tong anak-anakan ko to. Please welcome Khaled Abdullah. Nagbago kasi siya. Yes, hi everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Mami Ray. Tagal natin hindi nagkita. Oo nga, finally. Na-miss kita, anak. Sobrang super miss kita. Super miss. Kamusta na? Okay naman. Medyo busy lang lately, pero okay naman. Maganda naman yung pagiging busy. Yeah, blessing oo naman. nga eh. So, sobrang busy niya po. Ngayon lang kami nagkita ulit after 3 years, Yeah, no? 3 years. Pero na-interview ko na po si Khaled nung time na yon. But I know,
hindi ganun maganda hindi ko pa siya ganun nakilala masyado. Ngayon kikilalanin natin siya mabuti. One-on-one to. One-on-one to. Maganda. One-on-one na face-to-face pa, diba? Saan ka anong province? Province ba? Kasi your name is, ngayon kasi you're using your real name na, diba? Khalid Abdullah. So, it's a foreign name. So, may lahi. Yep. Father ko, from Saudi Arabia. Arabo siya. Arabo. Pero yung mom ko, taga Biliran. So, Biliran province ako. Doon ako nag-aral, doon ako lumaki. Oo, nakikita ko minsan umuwi ka doon sa province nyo. Yung Biliran province, ano siya, ano siya dati ng Leyte, part siya ng Leyte dati, pero hiniwalay na siya. So, isang ano na siya ngayon. So isang province na siya, hindi na siya sa Leyte. Hindi siya part ng Leyte na. Before, part siya ng Leyte. So doon ka talaga lumaki? Oo, doon ka ako lumaki. nag-aral? Okay, so sabi mo nga, doon ka lumaki, doon ka nag-aral. So, probinsyano. Probinsyano, yep. Probinsyano. So, Kaya minsan may mga punto din ako eh. punto. Pero marunong ka ng dialect ng Leyte. Oo, Bisaya. Tapos marunong din ako magwaray kasi sa Tacloban ako nag-aaral. So dahil province ka, probinsyano, naranasan mo maglaro sa labas? Medyo lang actually kasi may pagka-introvert ako nung mga nag-aral ako, talagang yung hobby ko talaga pagsusulat. So nagsusulat ako ng mga stories, ganyan. Okay. So hindi ako masyadong malabas pero nakakapaglaro sa labas. Oo, kasi the reason why I asked you, kasi di ba yung mga kids nowadays, hindi na sila yung katulad natin noon na we rather yung maglaro sa labas, maputikan, yun yung pastime before eh. Oo, yung hapon ka na uuwi, yung nakakamiss hapon yung ganun. Parang yung mga bata at yung puro cellphone. Hindi naman lahat, pero kadalasan, mga pamangkin ko gano'n, nagsa-cellphone na lang. Kasi magugulat ka na lang pag tinanong ko sa kanila, marunong kayo maglaro ng patintero, hindi nila alam. Hindi na nila alam, wala diba? nang ano. Piko, hindi nila alam. Oo. Pero ikaw naranasan mo yun. Oo, naranasan ko yung mga tumbang lata, ganyan. Yan, diba? Parang Nakakamiss yun eh, no? nakakamiss, sobra. Oh. So, doon ka lahat so sabi mo hanggang college sa province. Tacloban ako nag-college. So, paano ka napunta sa industriyang to? Doon pa lang ba sa province? Doon na nag-start? Nagiging escort na ba ng mga muse? Or... Hindi, walang ganun. Walang, nasa tabi lang talaga ako. Nagulat nga yung mga teacher ko bakit ito yung nataha ko na industry na trabaho. Pero doon ka nag-college. Ano natapos mo? Tourism. Baka... Pero di ko hanggang third year, college. So, anong naghudyok sa'yo? Ang lalim ng Tagalog ko. Naghudyok, ang Anong lalim. naghudyok? Ano yung nag-push through sa'yo na pumunta ng Manila? Di kasi nga, di ba, sabi ko, mahilig ko magsulat dati. Kaya, mga pinapanood ko dati Mulawin. So, kapag na-miss ko pag natapos ko na yung story, yung Mulawin, na-miss ko na yung mga characters, so sinusulat ko yung part 2. Tapos, doon ko din siya na-realize na pagkatapos kong manood, pag nasa kwarto na ako, ginagaya ko na yung mga character ng Mulawin. So parang doon ko na, parang gusto kong mag-acting Yung mom ko, pinapagalitan ako kasi gabi na. Naririnig niya ako, may kausap sa kwarto, nasa harap yung malaking salamin namin, pinupunta ko doon sa kwarto, tapos nagpa-practice ako ng acting. So doon siya na parang doon ko na-realize na, gusto ko yung acting. Gusto ko yung parang mag-artista, ganyan. So, ikaw sa sarili mo ang nag-decide to go to Manila? Oo. Kasi kaya sinabi ko din sa'yo na third year college lang ako. Kasi noong mga time na yon, yung father ko, nag-stop na siya magpadala sa amin. So, parang nagkalabuan na sila ng mom ko. Then, ako yung panganay. Kaya sabi ko, nagkakautang-utang na yung mom ko nung nagka-college ako. Tapos, parang di ko kaya na nabibenta na yung kalahati ng lupa namin para lang mapagpatuloy. Tapos, parang utang na siya ng utang. Kaya sabi ko, di na magmamanila na ako. Sakto, may Proto J, artista search ng GMA dati. Nakita ko yung nila, parang sabi audition daw. Yes. So wala ako, di na ako dalawang isip. Nagbus na ako papunta. Di ko sinabi sa mom ko. Ang alam ko nun, parang mayroon akong 2,700 ata na pera nun. Na natira. 2007. Pero yung pamasahe nun, mga nasa 700 ata, 800. Okay, that was what year? 2013? 2013. Or, yeah, I guess. Okay. 2013, yeah.
O so na yun, nagpunta ako ng Ang tapang mo. Oo, kasi sabi ko, ay, ito na yun, matutupad ko na yung pangarap ko kasi Oh my God. may artista search. Mm-mm. So pumunta ako ng Manila, nag-bus ako, parang 24 hours, almost 24 hours Yeah. yung biyahe. Yeah. Tapos naalala ko nung wala akong baon. So sakto, may mga bumababa, may napulot akong biskwit, yung katabi ko na natapon niya yung biscuit niya. yun yung kinain ko. Parang sa 24 hours na biyahe, yun lang yung kinain ko. Kasi ayaw kong mabawasan yung Yung pera ko. mo. Oo. So, ang tapang mo, for an introvert na sinasabi mo sa akin before, ang tapang mo. Tapos, hindi mo alam saan ka pupunta sa Manila. Hindi mo rin alam saan ka mag-stay. Hindi. Kasi alam mo yun, di ba, pag bata ka, pag medyo teenager ka, parang high yung hope mo. Parang wala ka pang doubt sa sarili mo. Puro puro tiwala ka lang, kaya ko to, ganyan. Okay. So, dun sa 2,700, tama, di ba? Tinanda ko yun. Pagdating mo ng Manila, nandito ka na, saan ka nagstay? Una noon, hinanap ko agad kung saan yung SM Pampanga kasi dun yung audition. So hindi pa Manila. So from Tacloban or Leyte? Tacloban to Pasay. To Pasay. Nung nasa Pasay na ako, pagbaba ko, so ito na, matutupad ko yung pangarap ko. Tapos tanong ako ng tanong saan yung SM San Fernando, Pampanga. Tapos, ayun, nagkubaw ako, tapos nagsakay ako ng papuntang Pampanga. Pampanga. So parang gumanon ka. Tapos naalala ko mga 9 p.m. ata ako dumating ng Pampanga. Okay. Sige. Maganda yan eh. Nandun na tayo sa Pampanga. Maraming kwentuhan yan. Pero bago tayo magtuloy niya, nakikita ko ang dami ng tao sa comment section. Ay, yung dami, Ayan. Peter, good evening, Peter. And of course, my daughter, ayan, sabi niya, hi, Kuya, si Hi, Gail. Gail. Hi, bebe ko. Ayan. Tapos si Franz, hello po. Good evening. And then si Vina, hello po. Zina, good evening po. And then si Christian. Grabe, Mami Ray, parang hindi tumatanda. Still pretty. Love mo lang talaga ako, Christian. I love you. I miss you. And then si Rinel, hello po. And, ayan, good evening, Mami Ray. And then nag-thumbs up. Good evening, sir. And then si Ryan. Good evening, Hello, Ryan. Good evening. Hello, good evening. And si Bebs. Get well soon, Bebs. And of course, you have any question kay Khaled, you can drop your questions sa comment section at itry natin. Sagutin natin yan mamaya. So, nandun ka na sa audition sa SM Pampanga. SM Pampanga. Di na siya ka, ang daming tao. 9 p.m. so pang 5 ako. So, So nakapila na, 9 p.m. pa lang. 9 p.m. pero the following day pa yun. Oo, parang 9 a.m. din ata yung open ng mall. So, doon na kayo natulog. Doon na kami natulog. Tapos ang nito, kasi ang daming rounds, di ba? Pag audition man, ang daming rounds. So tanggap ako lagi. Tapos punta ako sa pinaka-final na round na. Tapos ang final round, kailangan bumalik kinabukasan. Kasi si Direk Ricky Dapaw na yung mamimili ng niya. So yun, doon ako natulog sa SM, sa labas ng SM. Paano yun? Inantay ko yung kinabukasan ulit na audition. Yung pa rin yung suot mo o hindi? Hindi, may dala akong tapos backpack. kasi may restroom naman doon. So, doon ka na lang lahat. Tapos tubig, McDo na lang. Ganun. So, pinagkasya mo talaga. So, eto na. Nandun na tayo sa final audition. Ano na nangyari? Nung kinabukasan, pa din ako, parang shortlist pa din ako. Parang ata kami nun, 10 ata kaming na shortlist. Tapos kailangan niya lang ng 4. Tapos sabi tatawagan na lang. So, balik ako ng Pasay. Hanap ako ng boarding house. Tapos doon ako napadpad sa Estrella, water area siya ng Pasay. Parang bed space. Apat kami. So 1,000 yung monthly. Okay, 1,000 monthly. Ang tapang mo. 2,000 lang yung dalawang pera, anak. Grabe yung sapalaran mo. Sobra. Tapos ano na nangyari? Ayun, hindi ako natawagan. High hopes, ha? Naging homeless ako. Yun yung naging homeless ako. Naging homeless ako for 18 days. Pinost ko to actually sa Facebook para ang dami nag-share. Yeah, parang nabasa ko yan. Yung naging homeless ka for 18 days. So, dito ka sa Manila nagtulog sa kalye. Naranasan mo magtulog sa kalye? At saka hindi to alam ng mom ko until nung 3 years ago, nung nakabili ako ng condo. Tapos, pinost ko yung picture ng susi. Tapos, doon na... nabasa ko yun. Inano ko na yung lahat ng storya. Tapos, umiyak yung mom ko, tumawag siya after niyang mabasa yung message. God. Kasi
hindi niya talaga alam na ganun yung mga pinagdaanan ko. Doon nalaman niya na nag-Manila ako kasi napasama ako dun sa t-shirt kasi nga medyo shirtless na ako dun. So pinalabas siya sa TV, dun nakita niya ako, tapos tumawag siya, asan ka ba? So ko na sa Manila. So wala na akong choice kasi nakita niya yung teaser ng ano. So for 18 years, from 18 days, anong nangyari sa'yo sa kalye? Marami. Natulog ako sa Quiapo. Kunwari nagdadasal ako. Kasi ang haba kasi ng biyahe Pasay to Quiapo. So sabi ko makakaidlip ako. So parang 7 pesos pa ata yung pamasahe. No? So at least makakaidlip ako. Tapos pagdating sa Quiapo, kunwari nagdadasal ako pero umiidlip na talaga ako. Tapos sinabi ko, never akong babalik dito hanggat hindi ako nagiging successful. So hanggang ngayon, hindi pa ako makabalik-balik sa Quiapo. Successful ka na. Successful ka na. Pwede ka na bumalik sa Quiapo. So tapos nun, ano yung naging reason para nawala ka dun sa kalye? Naglalakad-lakad ako, umabot ako ng UP, doon ako natulog kasi mahaba yung UP. plaza. Ang Oo, kalabang ko lang doon yung guard kasi nagro-roving sila pag mga launa ata. doon sa Tumatago ako sa ilalim ng puno, sa likod ng puno. Yeah. Tapos naglalakad ako ng papuntang Macdo, Quezon Ave. Kaya hindi ko makakalimutan yung Macdo, Quezon Ave. Kasi doon ako doon ako parang hindi kasi ako pagkamalang homeless kasi kahit papaano medyo maano pa din, okay pa din eh. Tapos naghihilamos lang ako sa sa fast food. Tapos alas 3 ng madaling araw, nakaidlip-idlip na ako sa table. May mga dumadating na mga tao, maraming tao. Tapos may isang doon, isang bakla na ang ingay niya, dami niyang kausap sa phone. Tapos ako ako curious ako, tumitingin-tingin ako, ano ginagawa niya? Ba't ang dami niyang kinakausap? Tapos ang pinagmumura niya, asan ka na ba? Malilate ka na, alis na yung van, ganyan. Alis na yung jeep, yung service So daw parang nila. mga yan, yung tinatawag natin yung mga naghahanap ng mga talent. Oo. No? Parang gano'n. So yung pala, yung mga pumapasok pala, kaya sila may mga bag kasi extra sila sa sa teleserye. Tapos, na-curious ata siya, nilapitan niya ako. Sabi niya, talent ka ba? Sabi ko, ano po yung talent? So yung mga lumalabas sa TV, yung dumadaan-daan, yung extra. Sabi ko, hindi po, pero pwede po ako Tapos, ang pinakauna kong extra, yung extra ni Vilma Santos ata yun. Sa extra sa Vilma. Yung moving extra. Oo. So yun, naging extra ako. Tapos nung mga talents, kinakausap ko sila. Sabi ko, uy, baka may ano pa kayo. Kasi natuwa ako, libre yung pagkain. So kaya mabubuhay ako dito, libre pagkain kahit nga walang TF. Tapos yung TF ko noon 500. Yes, ganun Tapos naman. sabi ko sa mga kasamahan ko, baka pwedeng isama niyo ako sa susunod. Tapos sakto may shoot sila, Juan de la Cruz, yung kay Coco Martin. Sige, okay. Sabi niya, kaso ano ka dun, maligno. Sige, okay lang, sige. Tapos yung TF15, kasi may prosthetics. So malaki na yun. Malaki na yun. Tapos yung extra pa, pinabalik pa kami. Parang MWF yung shoot. Nakadatlong shoot ako dun. Tapos may nakilala din ako, nag-Indio ako. May nakilala akong extra na sabi niya, wala kang matirhan. Sabi ko, wala eh. Sasama ka sa akin, taga Bulacan ako. Gusto mo doon ka muna magstay. Oo. Tapos, ayun, doon ako nakitulog ako sa kanila. Tapos kapag may racket, lumuluwas kami ng Manila. Tapos parang 1 month ako sa kanila. Ang galing, no? Parang, kasi iniisip ko habang nagsasalita ka nun, yung 18 days mo, at sabi mo yung pera mo na 2,700, tapos naging homeless ka, saan mo nakukuha yung pagkain? Ang maganda lang sa akin, hindi ako gutumin. Hanggang ngayon. Ang bilis kong mabusog. Tapos yung mga pagkain ko lang, kwek-kwek. Tapos hinahati ko pa. Yung orange sama ba yung kwek? Masarap yun. Yung first time ko kumakain nun. So, yun na. Meron ka nang natuluyan for a month sa Bulacan. Tapos naging extra ka na, diba? Pero bago yan, dahil ngayon pa lang napaproud na ako kung anong na-achieve mo. May nagsasabi sa'yo ngayon, proud bunso here. Yung kapatid yan. Your sister. Yan. Anong name ng sister mo? Lyra Albusin. Yung bunso namin nasa Cebu na siya. Yan, okay. Tapos sabi naman ni Lyra, Kuya, super proud ako sa iyo dyan, si Lyra. Ayun, nanonood pala sila. Tapos oh my God, Kaden, our new artist. Hi, Kaden, good evening. Hello, Watch good evening. Tita. And then sino yung isa? Sabi niya, bongga, naka-white si Mommy Ray.
today. Very refreshing. O, di ba nagulat kayo? New look si First Mommy time. naka-white. First time. Okay. Tapos sabi ni John Ray Rojas Florentino, very strong. Kuya, Khalid, deserve kayo. Parang ibang sa lingwahe, no? Imyo karon og ugnay na kay makahilik man ani tita. Makahilak man taani, nakakaiyak daw. Ano so? Bisaya. Bisaya. Okay. And then next. Good evening po, sabi ni Marcella. Marcella. Yeah. Meron pa? Wala na. Okay. So, nung 1 month mo na nag-extra ka na. So, 1 month yun. May naipon na ako. May Sabi naipon ko sa tropa ko, baka pwede na akong alis na ako kasi nahahasil din ako pabalik-balik tapos minsan ako lang yung na-approve. Yeah. Tapos ako na lang yung nagbabiyahe papuntang Manila. Tapos sabi ko, pwede na ako mag-boarding house. So nag-boarding house ulit ako, bed space din ulit. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. Pero naging extra na matagal din, mga 2 years ata. Na-stop lang ako mag-extra nung... Pandemic. Hindi. Matagal pa yun bago mag-pandemic Oo nga. Na-stop ako mag-extra nung 2014. Bakit? Kasi may isa akong yung kina Beauty Gonzales. Kasi sila noon, parang designer sila noon, ni Bianca. Oo. Yeah. Tapos, naghahanap sila ng model. Tapos, nirefer ako ng agent. 1.5 bata TF noon. Okay. Tapos, call time namin, alas 11 ng gabi. Tapos, yung kukunan kami, alas 7 ng umaga, the following day. ng gabi pa. Oh my God. Ganun katagal yung antay namin. Kasi nasa pa daw sila, kabilang location. Tapos nag-aantay kami din sa hotel kung saan kung saan i-shoot. Umiiyak po si Mama. Oh my God, Mama, umiiyak daw si Mama. Tapos, I think this is your mom. I'm so proud of you, anak. Yes, Grabe naman, Mommy. all out yung support nila talaga. Andyan sila lahat. Yes. Yes, hi sa inyo. Sobra, Mami. Ngayon ko lang nalaman ng storya ng anak mo and I'm so proud of Khalid sa narating niya talagang yun. And then, So, ayun, sana tayo? ay, naiiyak na kaming dalawa. Parang kailangan namin ng tissue. Wala tayong tissue dito. Meron tissue. Oh my God. So, si Mami naman kasi nagpapaiyak. Kasi nga po si Khalid nagpapaiyak. O yan, anak. Iyakin tayo dito. Iyakin po kami lahat dito. So, Doon na siya na-stop kasi nga, ayun na, i-shoot na dapat yung asa na yung mga model. So, okay na, daming extra, 100 ata na extra nun kasi mga nakaupo sila, tapos tarampa yung mga model. Tapos andun yung mga, all cast sila dun. Tapos, nasa stage kami, tapos iniisa-isa ng director kasi yung mga model na sa sala. Tapos nakita ako, sabi niya, model ba to? I-ano niya to sa upuan, gawin yung tagapalakpak. So, from naging crowd daw. from Nilagay model ako to dun sa crowd. nilagay ako dun sa crowd. Tapos doon ko inano na never na ako mag-extra. Kasi parang nawala na yung dignidad. Parang na-disappoint ka. Oo, parang natapakan na masyado. Oo. Parang masyado na ako nag-enjoy. Tsaka at the first place, hindi naman ito yung pinunta ko na Yes, para exactly. lang mag-extra. Yeah. I mean, hindi ko naman yung pag-extra. Saludo ako sa mga nag-extra. Pero I mean, hindi lang talaga yun yung pinaka-goal ko kung bakit ako nasa Manila. Sabi ko, never na ako mag-extra. Tapos, para kumita ako ng pera, naghahanapan ako ng mga modeling agency sa internet, sa Yeah. Kasi sa matangkad ka Facebook. naman no? Matangkad ka, you have the height for a model. Ayun, tapos naghanap-hanap ako ng mga modeling agency. Sa dami ng mga pinasahan ko picture, isa lang yung mga nag-reply sa akin. So shout out ko yung agency, ang unang nagtiwala, Rainbow Agency. Wow. Sa mga gusto din di ba? Search nyo lang yan. So ayun, sabi punta ka sa office namin, mag-VTR VTR ka. Oo. Sige po, punta ako, tapos pumunta ako doon. Kinuna nila ako ng file. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta name, age, and height lang, tapos ganyan. Kung anong ginagawa, profile, ganyan. Tapos, VTR. yes, expression, and yes. Yes, acting. Yes, acting, different expression. Iiyak, masaya, happy, sad. Tapos buti na lang, medyo, since gusto ko naman yung
yung acting. So, nakakaano naman. Mm. Tapos, sakto, meron silang casting ng Great Taste White. Oh. Kinabukasan, pinabalik ako. Sabi, may acting kami ipapagawa sa'yo. So, inom-inom lang kami ng Coffee. Kaso, mga kalabang ko, mga Brazilian. Nung nasa pila ako, yun yung Great Taste White. Yan, So, okay. lahat sila nag-i-English. Ako lang ata nagtatagalog dyan. Okay. Nasaan ka dyan? Yung nasa gilid. Yan. Okay. O, tapos, iba isura mo dyan na ka. Oo. Oh. Tapos nung nasa pila ako, kinakabahan ako. Sabi ko, ba't ako napapunta dito? Parang, siyempre, mababa yung mababa na yung self mo kasi nga, galing ka sa pag-extra eh. Oo. Tapos, natanggap naman ako. Eh kasi nga, Ang dami namin, mga 30 ata kami hindi kasi nag-audition. yung looks mo, you have the looks of a foreigner eh, di ba? Kasi sabi mo nga, mga kasama mo, Brazilian. Eh, syempre, mukha kang Arabo. Oh, yun. Oh. So, ayun, naging thankful ako na natanggap ako doon. Tapos nung shoot na, after ng shoot, bigayan na ng TF. Eh, di ko alam yung TF magkano kasi nakaset sa utak ko, 1,500, 2,000. Oh, eh, sila siya, ang taas Wala pala. akong idea kung magkano. Oo. Tapos nung nagbilangan na ng TF, ang dami. Tapos binigay sa akin ng agency. Oh, sa'yo yan. Ba't ang dami po nito, tita? Tapos parang mga 70,000 ata yung TF. Ganun. Sabi ko, sa amin po ba lahat to? Sabi, hindi, sa'yo lang yan. Tapos nung nagulat ako, sabi ko, ay, maganda pala dito sa commercial. So, yung mga friends ko na nakilala ko sa pag-extra, in-invite ko sila. Sabi ko, tara tayo, commercial tayo. Oo. Nung una, may mga na-recruit naman ako. Kaso habang tumatagal, nag-audition kami ng audition, hindi na sila sumasama sa akin kasi hindi naman kami natatanggap. Hindi, kasi hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Sobra. Baka kasi akalain ng mga iba, pag sa commercial madali, hindi po ganun kadali para kayong pumapasok sa butas ng karayom sa commercial. Sa dami ng agency sa Pilipinas, di ba? Oo, Khaled? sobra. Sobrang dami. Ang swerte mo lang talaga pag napili ka. So, you're one of the lucky. Dahil dyan, ang sabi ng nanay mo, Opo, ang hirap talaga ng naranasan ng anak ko sa Metro Manila. Yes, mommy, which is now, ngayon ko lang nalaman. Tapos, so eto So, na. wala na sumasama sa akin sa sa audition. Yeah. Ako na lang ulit parang nung time na yun, nasa Taguig ako, nagsistay. Okay. Sumasabit pa ako sa jeep para lang pumunta ng Makati. Tapos pagdating ko ng Makati, hulas na ako. Kaya siguro hindi ako natatanggap. Kasi pagdating ko sa office, hulas na ako mag-audition. Tapos pagdating doon, pila ka pa. Hindi, ang haba ng pila, Oo, di ba? tapos gutom na din. Oo. Tubig-tubig lang ako. Hindi kasi ganun yung dating audition po eh. Not like nung during pandemic, lalo na yung after pandemic, ang nangyayari na lang po ngayon, puro online ang submission. Online na lang. 'Di ba no? Online submission tapos pag nakuha ka na lang for final casting or na doon ka na lang pupunta. pag nag-shortlist, doon ka na lang pupunta. Mas madali na siya ngayon. Di katulad talaga dati na haba ng pila, grabe. Okay, so after ng Great Taste mo, ano na ang sumunod? Ano na naging plano ni Khaled? Siguro 1 year din ako, Mami, nag-audition ng audition. Kasi ang tumatak sa isip ko, natanggap na ako isang beses, malang matatanggap ulit ako. Which is mali. Yun talaga, which is tama. Natanggap ako isang beses. Ang lagi na sa isip ko, kahit ang daming rejection na dumating, Yes. ulit ako ng ulit kasi andun yung natanggap ako isang beses eh. Hindi pwedeng hindi ako ulit Hindi na ako matanggap. matatanggap. Oo, Oo. kasi ibig sabihin, dahil natanggap ako isang beses, ibig sabihin, matatanggap ulit ako sa saktong project lang dapat. Yes. Eksaktong timing lang din at saka yung character na hinahanap nila. Pero ano yung pwede mong sa kanila na dapat hindi kayo ma-disappoint no? Na kahit pag audition ng rejection, audition. grabe, ang dami. Siguro sa 10 na pag-auditionan mo, swerte ka na pag may natanggap ka, may na-approve kang isa. Ayan. Kasi akala nila pag ang bilis matanggap, Yeah. hindi, sobrang hirap. Yeah. Nung time na yon pag nag-audition ka sa isang araw, ilang beses? Naku, minsan nakaka-3-4 ako kasi sinusulit ko yung Makati. Kasi ang maganda lang sa Makati, magkakatabi lang yung mga Yes. modeling agency. Yes. So, pagkatapos kong pumila dito, diretso agad ako doon, hahabulin ko agad doon sa isang agency pa. Hahabol talaga ako. Ang problema lang talaga, hindi ako matanggap-tanggap. Until, parang, after 1 year, natanggap ulit ako. Tapos nagsunod-sunod na siya, ang galing. Maski ako na-amaze ako na, biglang nagsunod-sunod. Yeah. Ayun na. Hanggang ngayon. Ang nagsunod-sunod na yung sa modeling mo and your
your commercial. Mm. Kasi kung mapapansin niyo po si Khalid, ang dami-dami na niya po naging commercial. 'Di ba? One, Ipag. I know you had a commercial sa mga airlines. Recently the airlines. Philippine Pero Airlines. meron ka mga banks before, Meron may mga din, juice. Ang dami niya. Yan. Marami po siya Yan naging... sa Philippine Airlines. Yeah, ito yan. yung bago Photoshoot mo, yung sa namin. Philippine Airlines. Oo. And this commercial, sinabi ko sa'yo, sobrang proud dito yung aming director. As in, pinakita niya to dun sa buong management namin na look at this PAL commercial. Ang ganda ng switching niya. Ang galing kasi ng ano din nila Oo, eh. no. Ang ganda ng story. Pinakita yung modern and yung luma, Oo. 'di ba? Na pwedeng ipagsama pala. Gaano kahirap ang audition mo diyan? Isa pa to sa mga sobrang hirap na audition na naanuhan ko. Pero Bakit? actually yung pinakaunang inano sa akin yan, tinext ng agency ko. Nasa Malaysia ako noon. Okay. Sabi ko, ay hindi pa ako pwede kasi nasa Malaysia ako. Tapos, after 1 week, nag-message ulit sila sa akin. Sabi, Khalid, baka pwede ka? Wala pa kaming nahahanap na ano. Yeah. Baka pwede ka? Sabi ko, ay, may event po ako, may 3 days event ako. Tapos, sabi niya, sige. Tapos, after ng event kong 3 days, parang pang 3 araw na, parang last event na. Sabi, Khalid, baka pwedeng mag-Zoom meeting, mag-ano ka na lang daw, Zoom. Gusto ka lang makita na umarte ni Direk. Siningit ko siya. Pinagpaalam ako sa event ko na baka pwede akong mag-ano. Yeah. Tapos nag-Zoom ako, tapos na shortlist ako. Pag nung shortlist, ang dami pa rin namin. Parang ang mga andun, mga kilala ko din mga Yes, nakikita yes. ko sa billboard, Yes, sa yes, TVC. yes. Yung iba nagsa-start na mag-artista. Artista, Sila yung mga kalaban ko. Okay. Tapos hindi ako prepared sa Anton kasi ang minememorize ko yung Diego nung binigay sa akin yung script. Okay. Kasi wala silang sinabi kung alin yung pag-auditionan ko. Pero feeling ko bagay ako doon sa Diego. Mm. Na parang feeling ko matapang yung mukha ko kaya pwede ako doon. Hindi naman pala. Nandun siya sa nakakaawa. 'Di ba? Nandun Tapos, siya sa nakakaawa. Okay. hindi ako pinaano doon sa Diego. Sabi, ano mo tong Anton? Oo. Ikaw si Anton. Kasi yun, na-deliver ko naman naraos ko naman yung audition. Okay. Kaso after nun, may another round na naman kami ng Audition. mga kalaban ko, yung mga hindi ko nakalaban nung una. May mga bagong dating. Oh my God. So Oo, parang ganun siya ikaw, kahirap. positive ka pa din o sabi mo, ay, kung hindi, okay lang. Kung oo, okay lang. Nung nalaman ko na 4PAL siya, doon ako naging eager na kunin ko yung project. Kasi Palto every time na nagpa-fly ako from Tacloban, It's sinasabi ko lagi sa isip ko, one day makikita ko yung sarili ko dyan sa Philippine Airlines na yan, sa ads ng Philippine Airlines. So yun na yung chance ko na makita yung sarili ko sa Philippine Airlines, sa ads nila. Talagang nilabang ko na din. Pinanindigan ko na, ginalingan ko na, inayos ko na yung audition. So, the way yung kwento mo sa akin, simula kanina, once na meron kang naisip, eto na ako, gagawin ko to, nangyayari. Oo, nangyayari. Kasi andun yung pag-eager ka sa Eager isang ka, bagay. No? Oo. Para walang makapag-stop sa'yo. Maliban na lang sa kung hindi talaga para sa'yo yung Okay. project na yun. Yes, no? So, nung natanggap mo, ano na nangyari? Ang tagal bago sinabi na natanggap ako, parang 1 week ata or almost 2 weeks. Okay. Dalawa na lang kami naglalaban, taga-PBB yung isa. Ayaw ko lang mag-drop ng name. Yeah, Taga-PBB yung isa, dalawa na lang kami naglalaban. Chemistry test na siya, parang may approve na sila para dun sa Luisa, may approve na sila sa Diego, Anton na lang. So kailangan na lang ng chemistry dun sa Luisa na na-approve. Dalawa kami naglalaban-laban. Tapos na nakikita ko sila, maski ako kinilig. Sabi ko, hindi na to maganda kasi ang ganda ng chemistry nila. Yes. Tapos, habang nag-aano sila, pumunta ako sa CR. Kasi na ako parang ando na yung akin to. Tapos biglang dumating siya, biglang isiningit siya na, ito yung kalaban mo ngayong araw. Kayo na lang dalawa ang pagpipilian. Nagpupunta ako sa CR, tapos naiyak na ako kasi feeling ko hindi na para sa akin. Kasi maski yung director, parang goods na din siya dun. Kasi nung una gusto niya ako. Yeah. Tapos ang gusto na lang ng agency, mag-ano pa ng ibang option.
Pero yung director, sabi niya goods na siya sana. Oo. Eh kaso nung chemistry test na, parang medyo naging goods na din siya dun sa isa. So Oh parang my ano God. na, parang ako naman, Wala na. wala na. Hopeless na. Feeling mo hopeless na. Oo, Okay. wala na. Sabi ko, wala na to. Gusto ko na lang matapos tong gabi to kasi Yes. alas 9 na kami natapos Oh eh. my God. So gusto ko na lang matapos to, tapos tatanggapin ko na. Tapos pag uwi ko, tinext ko yung agency. Sabi ko, tita, sabi ko, tita, sorry, mukhang hindi natin makukuha yung project. Tapos sabi wala nang reply agency. Tapos after, 1 week ata akong hindi masyado lumabas dahil doon. Medyo na ano din ako eh. Medyo Na-disappoint ka. na ano din ako na sayang. Sayang. Pero pinagdasal ko na lang, parang linggo noon, Yeah. naalala ko, kasi Monday ata message ako sa approve, tas linggo, nagdasal ako, nagpunta ako sa simbahan, sabi ko, sana may project na dumating na katulad ng ganong kalaking project. At saka tanggap ko na. Hindi ako andito para hilingin sa'yo na tanggap na ma-approve ako doon kasi alam ko naman may approve na sila. Inassume ko na may approve na sila. Yeah. Tapos paggising ko kinabukasan, may nakita ko yung agency, yung name ng agency. Tapos sabi ko, wala to, baka sinabi lang na salamat sa effort, may approve na sila, ganyan. Yeah. Tapos pag open ko, meron sila Luisa Asganya, may pangalan ng approve, tapos Diego J. Gonzaga. Pagdating Anton Khalid ko, Oh my God! grabe nung araw na yun. Sobrang, di ko makalimutan yun. Sobrang, yun yung pinakamasayang Sobrang di ako makapaniwala nun. Tapos lalo na nung sinabi yung budget. Kasi nung audition ako, hindi ko naman alam yung budget. Ang gusto ko lang talaga makuha ako sa Philippine Airlines. Of course, kasi you're one of the stars na ang dala mo, yung airline, Philippine Airlines, yung flag ng Philippines. Alam mo, yung Philippines na every time na sasakay ka ng Philippine Airlines, mukha ko yun, no? Diba? Mukha Yung ko bago yun. lilipad yung aeroplano, Oo, piniplay yun. kasi papakita nila Sobrang yun, diba? Ako yun, no? Diba? Diba? So, pero, yan, sa dami-dami ng in-audition mo, sinabi mo nga, diba, hirap na hirap ka. Pero bago yan, meron nakakita ko dito. Sabi ng aming Daven, ang ganda ng shirt ng guest. O sige, tatanong natin Daven kung saan binili ni Khaled, ha? And then sabi ni Nelly Jane. Shout Shout out. out. Khalid Abdullahi. Ayan. Libang. Yan. Kilala mo yata. Oo, classmate ko to. Congratulations, Toy. Bakit Childhood Toy? friend. Yan. Tapos palakpak si Nel. Ayan. Okay. Sa dinami-dami ng in-audition mo. Kasi nagkakaroon ka din ng mga commercial outside the Philippines, di ba? Last year lang. First ko, para music video muna siya. Okay. Sci-fi, sobrang na-enjoy ko din yung shoot. Sa Malaysia siya shoot. Oh, okay. Tapos, nasundan siya ng Holiday Inn naman siya na hotel. Na shoot din siya sa Pinang, Malaysia. First time ko magpinang. Parang from Kuala Lumpur, lilipad ka pa papuntang Pinang, Malaysia. Parang Di ba ang probinsya. sarap naman nung feeling na yun na libre yung ticket mo? Oo, tapos, yung libre yung diba? ticket, yung libre yung hotel, yung pagkain, Yes. tapos may TF ka pa, Yes, tapos nakakapagpasyal ka pa. Yeah. Parang parang nagbunga finally yung Yung paghihirap mo. Pinaghirapan. Sobrang ang dami kasi ding Ang hirap daming, na. sabi mo nga 2013 na natulog ka sa kalye for 18 days na tiniis mo yun eh, 'di ba? Tiniis mo yun. Hindi mo man i-detail sa amin, I could picture, tiniis mo yun. Natutulog ka sa kalye, sa park ng UP, nagtatago ka. You don't have the food. Swerte lang hindi ka gutumin. Oo. 'Di ba? Swerte lang din ang gwapo at saka merong taas. Alam mo 'yun? Ito yung sinasabi na swerte na merong ka pang driven ka kasi. Driven ka sa Kailangan gusto din mo. yun. Oo. 'Di ba? Di pwedeng Yung hindi ka nag-stop, hindi ka tumigil sa pangarap mo. And then now, it's happening. Everything is happening so fast from 2013 until now. I know you had your one dream. You had your own condo. And I was so happy when you post it na I have my condo. Tsaka I'll be honest pag nakikita ko po ang post nito, Mommy, kasama ka tsaka yung sister mo, I'm so happy kasi you're giving all back to Mommy and your family. Kung ano yung natatanggap mo ngayon, diba? Pero puro commercial eh. Hindi ba naisip mo pumasok man kahit
teleserye or movie. Kasi nandun ka na eh. In commercial, it's acting na eh. Ano yan? Nagkaroon ka pala ng acting workshop? Nag-acting workshop ako sa Star Magic ni kay Direk Ryan Carlos. Okay. So nag-acting 2019. Okay. Bago Before mag-pandemic, pandemic. oo. Okay. Yun, nag-acting workshop ako. Na-enjoy ko naman siya. Plano ko sana talaga na pumasok na sa kaso nga nag-shutdown din pati Oo, EBS. yung pandemic. Oo. O tapos nag-open na ulit. Nung Nag-open nung nag-open na yun, medyo nawala na din ako ng source. Kasi nga, yung mga source ko nasa EBS sana. So yun, tinuloy ko na lang din yung commercial. Total, okay naman din yung budget ng commercial. At saka feeling ko, nagagawa ko pa rin naman nasa harap pa rin naman ng camera eh. Yeah. Parang habang tumatagal pala, nagbabago din yung dream natin. Dati, dream ko mag-artista. Ngayon, parang okay na ako at least wala masyadong trabaho. Yes. Pagkatapos mag-shoot, wala ka ng responsibilidad na mag-promote pa, mag-ano ka pa, may interview pa, madami Wala pang na, wala na. Eto na, tapos na ako eh. Nakuha ko agad din yung TF ko, di ba? Parang Oo. Pero kasi, ang problema sa commercial, merong mga company at meron kang product, naka-ano ka? Lockout. Naka-lockout ka. Paano yun? Usually naka-lockout ng 15 months, parang 1 year and 3 months. So hindi ka pwedeng tumanggap ng ibang kalaban na brand within 15 months. So after that, pwede ka nang tumanggap ulit ng ibang kalaban na brand. May nangyari na ba sa'yo na naka-lockout ka pa, tapos yung mismong kalaban, kumakatok na sa'yo? Khalid, ikaw yung choice namin. May nangyari na bang ganun? Ngayong December lang, bago lang. Kasi February tayo ngayon. Yeah. Grabe, 500,000 yung bayad. Beer. Oh my God! Nag-shoot ako for, hindi ko alam kung pwede sabihin yung brand, Tanduay. Sige, Okay. sabihin na natin. Pwede naman. Nag-shoot ako, 2 days kasi yun, Tanduay. Nag-shoot ako. Tapos after 3 days, na-request ka ng for beer kasi yung director, nakita nga yung Philippine Airlines, ikaw yung request kasi gusto din nilang pulot na character. Yes. Tapos ito yung budget. Pre-approve ka na. Oh my God. Grabe, tapos yung bayad 500,000. Tapos, naka-lock Sayang. ka. Oo, naka-first din ako ng Tanduay, kitang-kita ako dun. Wala na. So wala na. So may nangyari. May nangyari. Kasi minsan hindi nyo kasi, ito yung sinasabi, merong taong swerte. Si Khaled, feeling ko, ito yung taong swerte. Pero bago niya nakuha yung swerte, naghirap ka pa. Oo. Alam mo yun? Kasi, determinado kang tao eh. Oo, tsaka ang sarap na parang ang sarap na proud talaga ako na nag-extra ako. Yeah. Kasi kapag nasa shoot ako, pag nasa commercial ako, kinakausap ko yung mga background extra. Yeah. Tapos pag may mga sabi ko, mag-search nyo itong agency na to, pa-profile kayo. Pwede kayo kasi kahit sino naman pwede sa commercial, iba-ibang mukha eh. Hindi naman pwedeng gwapo lang o matangkad lang, iba-iba pwede. Yes. Inaano ko sila, tapos kinakausap ko sila kasi iba yung feeling dati na kapag pag extra ka, feeling mo, ganun yung para sa akin dati, pag extra ako, nahihiya ako makipag-usap or sa lead, sa lead ng commercial, kasi nag-extra din ako dati sa commercial. Yeah. Nahihiya ako lumapit or makipag-usap. Tapos ngayon, ako mismo tapos binibigyan ko sila ng hope na hindi pwedeng dito lang. Yes, exactly. Pwedeng mag-try din kayo ng ibang way. Pwede rin kayo mag-commercial, ganyan. Yeah. Ano to? Ito naman, print shoot ng Yoratex. So pagpunta ko ng opisina ng Euratex, ikaw rin yung makikita ko. May ganyan. Oo, kasi merong Euratex sa may Cavite. So, ikaw na yung makikita ko. Pwede ko ba bang makita yung mga ibang commercial clips mo na alam mo yung recently lang, kasi hindi na po namin inungkat yung mga dati kasi sobrang dami. Eto, ano naman to? Ito ongoing siya ngayon. Nasa sea oil. Kapag nagpapagasolina kayo, makikita yung mukha ko. Di ikaw na. Ganyan. Sa sea oil ka naman. And then, ano pa? Diba? You're so lucky, anak. Kasi, ito Fern C. Vitamins. the vitamins. Okay. Kasama ko si Sarah Geronimo. Oo, nakita ko yan. Sabi ito ko, naman, ginamit nila sa likod ng bus na papuntang Cavite. Yan. Ito, yan. Ano naman yung isa?
Ito, wow audio naman siya, speaker. Okay. And then, Ito naman, 2014 pa to eh. Boy band. Actually, nag-boy band ako, Mami Ray. so kumakanta ka? konti lang. Yung boy, nagulat naman ako dyan sa revelation Ito, mo guesting niya. namin to sa sa MOR Tacloban. So nasa Tacloban ka pa? Wala ka pa sa Manila? Manila na ako, pero yung school ko kasi, pinag-guest ako doon. Tapos, pinag-guest na rin ako dun sa MOR sa Tacloban. Etong mga kasama ko, taga Manila talaga sila. So, Etong nagbanda nasa ka? pinakagilid, siya yung sinasabi ko yung tropa na sa Bulacan, pinatira ako sa Bulacan. So siya yun. Na nasa ibang bansa na siya ngayon. Si So, okay. CJ. Si CJ. Tapos ikaw yan. Ako yung nasa gitna. Ikaw yan nasa gitna. Oh my God. So, anong boy band name nyo? Intersection Barkada. Kasi magkagaling kami sa magkakaiba-ibang lugar. Tapos nagkikita-kita. Okay. Anong genre nung banda nyo? Imagine, nagbanda ka. Parang gusto ko ng Westlife, sample ng kanta. Westlife Boyzone. Okay. A1. So, parang gano'n. Parang gusto ko pa-sample. Wag na. Baka biglang umulan na lang. Pero nakakatawa. Lahat tinry mo. Trinay ko. Eto na lang. Ang bilis ng oras. Ang 12 minutes bilis-bilis na lang. ng oras. Anong mapapayo mo sa young generation now na who's dreaming to be in your shoes? Like, kasi ang dami-daming talent, ang dami-daming agency that's looking for a commercial model or makapasok sa isang commercial. Ano yung mo sa kanila? Ano mapapayo mo sa kanila? Well, mapapayo ko lang talaga, tiyaga. Kailangan talaga ng tiyaga. Hindi pwedeng pangarap. Hindi pwedeng pangarap ka lang. Kasi pag pangarap na walang tiyaga, walang tiwala, siyempre magdasal ka. Yes. Importante yan. Yeah. Pag puro ka lang pangarap, wala kang mararating. Kasi ang daming rejections talaga. Swear, ang daming rejections. Malamang ikaw din naramdaman mo yung rejections na yun. Oo naman, kasi mahilig ako mag-journal eh. Kapag, may point na nga na sabi ko, ito na yung huling audition ko. Kasi nga, nasasaktan ako kasi 2 na lang kami, tapos di ka pa napili. Yes. Tapos ang dami akong ganyan na, ito na yung huling audition ko, sinusulat ko yan. Tapos, mga ilang araw, nahuhuli ko na naman yung sarili ko, nakapila ako. Nakapila na naman ako para sa commercial. So sinasabi ko, matigas talaga ulo ko. Talaga feeling ko, di ko nalalabanan, feeling ko dito ako. Okay. May calling talaga. May calling ka sa Oo. commercial. At dahil dyan, alam ko, meron pang question sa comment section, may nakita ko. Ayan. Ano sabi niya? Thank you. Ayan, thank you pa, shout out. Grabe talaga si Lord Gumalaw, sabi. Tapos, sabi ni Nelly, na-remember ko pa dati. Sinama mo pa ako sa mga extra at mga auditions mo. Oo. Ay, sabi ni Nelly. And then, nakakaiyak naman, thank God. Dati, pinag-pray lang kita na sana makamit mo lang mga gusto mong maabot. Di ko naman namalayan na ang layo mo na pala. Pero hindi ka pa rin nagbago. God bless you and always Khaled. Nung Ayan. time na homeless ako, andito siya sa Manila. Ngayon nasa province na siya, nakasama ko siya isang beses matulog sa UP. Okay. Sino siya? Si Nelly? Ano ko siya? Childhood friend ko siya na parang third cousin ko ata, fourth cousin. Wow. Kasi di ako pwede makitulog sa kanila kasi nakakaya sa tita niya. Okay. So at least, 'di ba? Tapos sabi ni Susie, hi. good luck. Ay, no, Shout shout out. out daw. Shout out mo daw si Sue. Kumusta diha? Ano nga Yan. mo? Ay, kagwapo mo. Uy! Ay, tama ba? Gwapo ba? Kagwapo ba, oy? Okay. Tapos meron pa? Wala na. O yan. So sa dami-dami ng pinagdaanan mo, anak. Eto, kasi sabi ko nga sa dami-dami ng pinag-aanan mo, and I'm so proud of you, you have your own condo na. Yep. Nung nakita ko yun, sabi ko, oy, nakaka-proud kasi may condo ka na. Kung parte ka ng condo mo, anong part ka ng condo mo o ng bahay mo? Siguro living room ako kasi feeling ko, kapag may kasama akong tao, comfortable naman yung tao sa akin. Pag nasa living room ka kasi, parang feeling mo comfortable ka, naka-relax ka. Yes. Parang feeling ko hindi ako intimidating na Hindi ka naman Lalo na talaga... pag inunahan ako. Yeah. Yung tahimik lang ako, pero pag inunahan naman ako, Hindi naman po siya talaga intimidating. First impression ko po kay Khaled, sobrang tahimik niya. Maniwala kayo sa akin, sobrang tahimik na
Kung hindi mo siya dadaldalan, hindi ka niya dadaldalan. And then now, I'm so happy kasi nagkwento siya talaga ng buhay niya sa akin kayo. Di ba? Oh, ang next dream ba, magkaroon na ng sasakyan? Actually, hindi ko alam ba't hindi pumapasok sa isip ko yung sasakyan. Siguro dahil sa traffic, pero may parking lot ako sa condo. Pinaparentahan ko. Pinaparenta mo. Binili ko, tapos pinarentahan ko. Kasi, tama naman. Pero if ever magkakaroon ka ng sasakyan or you're gonna be isang sasakyan, anong klaseng sasakyan? Siguro Toyota Land Cruiser. Ay, talagang may Parang, brand. Talagang may brand. Hindi lang SUV ang gusto niya. Meron talagang brand. Bakit Toyota ang gusto mo? Kasi strong and reliable. Oo, anywhere you can have it. Kasi pwede sa formal, pwede kang sa rugged. So parang personality ko sa strong. Oo, nga. Strong yung Parang person. walang aayaw dito. Oo, Kung walang. ilaban Yes. natin to. Yan. Sabi mo nga, parang walang aayaw dito. Ito yung personality to ilaban. Yan ba yung naging mantra mo in life? Oo, yun na yung simula't simula. Kasi ako lagi nagpupush sa sarili ko kasi yung family ko di naman nila alam na ito yung dream ko. Yeah. Actually, nung una, ayaw pa nga ng mom ko kasi gusto niya mag-flight attendant nga talaga ako. Tapos? Pero mapili talaga ako. Sabi, ito talaga yung ko. So ako nagpupush sa sarili ko. Yun na yung mantra ko talaga na maging matapang lagi sa kung ano may yung mga haharapin. Kasi pagsubok lang yan eh. Yeah. Dadaan din yan. Kung nahihirapan ka ngayon, bukas, pangalawa, okay ka na. Parang you're always being positive every Oo. time. Na parang, pag naisip ko to, eto na. Ganon. Oo. Diba? Okay. Dahil dyan, nasaan ka na ngayon sa parte ng buhay mo? Ang dami mo na pinagdaanan, Nasaan ka na ngayon? Still pa rin naman. Dreaming pa din for mas malaking sana maraming commercials pa. Dreaming pa din ako hanggang ngayon. Pero though malayo na, sabi nga nila malayo na. Malayo na. Malayo na pero malayo pa. Yeah. Tama ba? Tama. Malayo na, pero malayo pa. Oo, Yeah. yun. So, pero paano Marami pag pa may rin- nag-open door sa'yo na in-offer ka to have a part on a show? Like, kunyari magkaroon ng teleserye or a movie or a theater show. Will you accept it? Goods ako dun. Oh, open Willing ka ako. ba din? Open ako Kasi gusto mo talaga umarte. Oo. Yun. Basta may camera, go tayo dyan. Buti na wala yung pagiging mahiyain mo. Hindi, hanggang ngayon mahihain pa din ako. Pero pag may camera feeling, di ko alam sa akin. Pag may camera, Oo. hindi ako mahihain. Pero pag walang camera, yun yung mga naanan ng mga agent. Yes. Pag nasa set daw ako, magalaw ako, marami akong sinasabi, nagagawa ko yung mga papangit-pangit na mukha, hindi ako nahihiya. Yeah. Pero kapag nasa tent ako, nasa standby area ako, tahimik ako. Kung hindi ako tahimik, tulog ako. Ay, oo, si tulog. Diba? So, parang nagsiswitch Siya, hindi ko alam kung bakit. personality mo. Yeah, Oo. probably ganun. Pinipilit ko man na sana ganun din off-cam, pero hindi ko alam. But, So, siguro dahil gusto mo muna makilala yung mga tao siguro, dapat before comfortable you muna interact, ako. diba? Kasi I'll be honest with you, hindi to ganito kadaldal. Nung unang kita namin, pa-smile-smile pa nga lang siya. Pakit-pakit lang. Pakit-pakit lang. Tapos ngayon, super daldal na niya. So, parang nag-timing kasi, sabi ko nga, I want you, yung mga nanonood sa akin, to be inspired na huwag mawala ng pag-asa, no? Ganun. Kung ano yung maging dream mo, i-push mo. Kasi so, imagine, I'll be honest, ngayon ko lang nalaman yung pinagdaanan niya na natulog ka sa college. Kasi not everybody, yung iba doon, mawalan ka na ng bahay. Uwi na ako ng province, di ba? Naubos na yung pera ko na 2,700. Uwi na ako. Wala kasi akong choice kasi dati, Ma'am Mary. Kasi iniisip, pag uuwi ako, mangungutang ulit yung mom ko pabalik ng Manila. Kasi babalik ako ng Manila. Kasi feeling ko nandito yung buhay ko. Oo, di ba? So, Mami, ang swerte mo sa anak mo. Ang bait-bait ng anak mo. You're so lucky to have a son na katulad ni Khalid. Eto, meron sinabi si Shisha, watching Beshi Leia. Tapos sabi niyan, nag-search ako sa YouTube channel, wala pa akong makita po. Watching from Madao, Kawayan, Biliran. Yun yung province okay. ko. Ay, hindi niyo po siya mapapanood sa YouTube itong interview namin. Mapapanood niyo itong interview namin kay Khaled
within 24 hours po, makikita nyo siya, pwede nyo paulit-ulit panoorin tong interview namin sa kanya and some of our, Tapos, Sabi ni, magaling. paiiyakin daw ako. Magaling umarte. Tapos, Pwede naman kaso wala tayong oras. Oo, nonchalant daw. Pero may nakita ko parang nonchalant. Mahilig po yan. Nonchalant po yan, ma'am. Oo. Naniniwala ako sa iyo dyan. Kasi yung first interview ko dito, pa-smile-smile lang yan. Ayun nga, bago tayo mag-close and everything, may nakita ko Nasaan na yung pagsusulat mo ngayon dahil mahilig ka magsulat? Nasa cabinet ko lang sa probinsya. May cabinet ako sa probinsya na may susi din ako. Yeah. So yun, tapos nagjo-journal pa din ako hanggang ngayon kung ano yung mga gusto ko pang marating or kung ano yung mga nangyayari sa akin, sinusulat ko pa din siya. So hindi ka na gumagawa ng storya? Hindi na, wala na. Kasi parang feeling ko waste of time na siya kasi hindi ko na rin naman na siya na-apply. Hindi ko na siya So hanggang journal. Pero Journal na lang. not every man gumagawa ng journal. Importante din yung journal, lalo na kapag kapag may disappointed ka or may audition ka na hindi natanggap or pag may mga tanong ka na hindi mo masagot, after 1 year, 2 years, alam mo na yung sagot kapag binalakan mo yung journal. Yung journal. Oo nga. Kasi nagkulang pala ako ng ganito. okay. Yan. Ay, ang bilis-bilis ng oras. Ang dami namin na pag-usapan and ang daming na-inspire sa kwento mo, anak. Maraming salamat for sharing it with me. Yes, Na thank sobra you. akong na-bless. At dahil dyan, you can invite them to your social media kung saan kanila pwede mapanood. And of course, yung some of your commercial na parang gusto nila balik-balikan ka. Ayan. Ayun, so sa may mga Instagram dyan, follow niyo po ako, Khalid the Arab Guy. Then sa Facebook naman, Khalid Abdullah. Ayun. Tapos, may mga upcoming din ako na na di ko alam kung pwede na sabihin, pero yeah, abangan nyo na lang sa mga post ko. Ayan, makikita naman sa mga post niya po kung saan niyo siya makikita. May But mga din ako, appearance din ako ng Philippine Airlines. May guesting appearance din ako. Wow. Ngayong March 11 ata yun. Yan. Next Yan. month. So, ayan, makikita niyo siya sa Philippine Airlines. So, yung mga magpa-fly, eto ang makikita niyo laging mukha. Si Anton. Anton, itigil ang kasal. Itigil ang kasal, sabi ni Anton. Ngayon, di ba? Kitang-kita. Uy, maganda talaga yun, no? Nakakaaliw pati yung pag-buckle ng seatbelt for basta nakita ko yun. Basta ang ganda nung... Ang catchy ng no? Ang Parang catchy. talagang yung focus mo talagang andun kasi may sinusubaybayan kang istorya. At the Istorya. same time, inaano nila yung safety, yung procedure safety, ng yes. safety procedure. Sana magkaroon pa ng part 2, no? Ang dami nagsabi, sana daw. Actually, yung last nun, may anak kami. Oo, So, parang nabuntis siya, tapos kinat na lang nila. Kinat na lang. Sana ilalabas nila. Sana may part 2. Oo, sana may part 2. Ayan. So, ayan, maraming salamat. But before we end our chikahan, I want to say thank you to our sponsors again. Hezenea Aesthetic Face and Clinic and Body Aesthetic Clinic. They have two branches in Stro Boulevard, Mandaluyong, and NS Amoranto, Quezon City. You just call them on their number on 0929-275-1014 and 0906-208-8183, and they're open at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, make it a habit every Monday, My Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, our podcast, Up Top Download with Caleb Alvarez and Charles Dale. Every Friday, Coffee Chat with David. Lahat po yan, 7 p.m. And you can watch that here in our Facebook page, Ignos Novus Artist Management, and the same with our Instagram. Of course, we also have TikTok at ignosnovus.official. Plus, please follow, like, and subscribe our mother company, First Son Production, with Facebook page and Instagram, First Son Production. And of course, First Son Creatives naman po ang aming YouTube channel, na which mapapanood nyo po lahat ang aming live way back Wednesday and lahat po ng ganap ng aming mother company and also Ignis Novus Artist Management. Within 24 hours, mapapanood niyo po itong aming interview kay Khalid. Please like, follow, and subscribe us. At ang akin naman pong social media is, my Facebook is Rachel Polion. My Facebook page is Mommy Ray 3. Instagram, Mommy_Ray43. TikTok and X
is at Mami Ray 3. Maraming salamat po for joining us, anak. Thank you for Thank you sharing so much. your Sana may journey. natutunan yung mga viewers natin. Yes. Thank you for sharing your journey. Kasi ako nagulat din ako na hindi ganun po kadali. Basta magsipag lang kayo, may tiyaga at paniniwala sa gusto nyong mangyari sa inyong buhay. Makakamit at makakamit po yun. And always pray. Always pray and give you the wisdom and the strength para makamitan lahat. Ito po ang inyong Mami Ray. Always laging sinasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Thank you. Thank See you you. all on Monday again. Be safe, everybody, and happy Chinese New Year. Yes, Happy Chinese New Year. Yes. Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!